والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri ay ukol lamang sa ating nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sumakan niya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad, ang kapayapaan at ang pagpapala. Natalakay na kanina mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang tungkol sa kamatayan. Pagkatapos ng kamatayan ay susunod dito ang buhay sa libingan. Susunod naman dito ang buhay sa araw ng paghuhukom. So bago ang araw ng paghuhukom mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may dalawang pag-ihip sa tambuli, ika nga. Iihipin ni Israfil para magunaw ang mundo para sa araw ng paghuhukom, at dalawang beses itong iihipan ni Israfil alayhis salam. At walang makakaramdam sa pagkagunaw ng mundo mga kapatid sa pananampalatayang Islam maliban sa mga syirarul khalq, maliban sa mga masasamang nilalang na lang na natira sa mundo. Kapag mangyari na yan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, anong mangyayari sa kalawakan, sa langit, sa bituin, sa araw, sa lupain, at sa karagatan? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Idas sama'un fatarat. Anong mangyari sa kalangitan? Idas sama'un fatarat. At ang kalangitan mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay mabibiyak. Ayon sa ibang makna, mabibiyak o matutupi. Ang kalangitan na nakikita natin sa taas ay mabibiyak o matutupi. Idas sama'un fatarat wa idal kawakibun tatharat. At ang mga bituin ay magsisilaglagan. Idas sama'un fatarat wa idal kawakibun tatharat wa idal biharu fujjirat. At ang mga karagatan ay sasabog at maghahalo kasama ang tabang at ang maalat. So ito ang mangyayari sa kalawakan dito sa mundo. At sa ibang aya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Idas syamsu kuwirat. At ang kalangitan mga kapatid ay mabibiyak at maglalaho. Idas syamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat. Ganun din, malalaglag, magsisilaglagan ng mga bituin. Wa idal biharu wa idal jibalu suyirat. At ang mga kabundukan ay magsisiliparan na para bang balahibo lang ng hayop, na walang tibay, mawawalan ng lakas ang bundok na yan kung saan hindi nagagalaw kahit anong bagyo ang dumaan. Sa araw na yan ay mawawalan ng saysay, magsisiliparan kal-ihnil manfus, para ba siyang balahibo ng hayop na magsisiliparan. Pagkatapos nun, wa idal isharu uttilat, yung mga nag-aalaga ng mga kamilyo na mahal nila yung kamilyo na mga buntis, maiiwanan nila yon sa araw na yan, sa pangyayari sa araw na yan. Wa idan nufusu zuwijat wa idal isharu uttilat. So lahat ng mga hayop sa araw na yan, wa idal wuhushu hushirat, lahat ng hayop sa araw na yan ay malilikom silang lahat. Maglalakad sa araw na yan pagka lumabas na tayo sa libingan. Pero bago yun, ang mangyayari sa kalawakan, magsisilaglagan ang bituin, mabibiyak ang kalangitan, sasabog ang karagatan, magsisiliparan ang bundok. Oo. Tapos ang kalangitan ay tutupiin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tutupiin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini. At ang kalupaan na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay hahawakan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang titiklupin. Ganon din ang kalangitan sa araw ng paghukom. At ang buwan at ang araw ay mawawalan ng liwanag at itatapon ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa karagatan at magiging apoy. So masisira na ang mundong ito sa pag-ihip ni Israfil.
So lahat ng tao sa mundong ito ay mamamatay. So, pero bago po mangyari yun, hindi makakaramdam o hindi mararanasan ito ng kahit nakatiting ang kanyang pananampalataya dahil magpapadala ang Allah ng hangin at kukunin ang buhay ng kahit na may katiting na pananampalataya upang hindi nila maramdaman ang araw na pagkagunaw ng mundo. Pagkatapos nun, wala na lahat, patay na lahat siyempre. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Pagka naihipan ni Israfil ang tambuli at mamamatay na lahat, maliban sa pinahintulutan ng Allah na hindi pa mamamatay. Kaya nagtanong ang mga sahaba, Ya Rasulullah, sino yung pinahintulutan ng Allah na hindi pa mamamatay? Una, si Malakul Maut, yung umihip ng tambuli, si Israfil. Si Jibril alayhisalam, si Mikail, wa hamalatul arsh, at yung magdadala sa trono ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang trono ng Allah subhanahu wa ta'ala, bago natin may paliwanag ang pagdating at pagdala nila sa trono ng Allah sa araw ng paghukom, ang trono ng Allah, wal malaku ala arjaiha, ang mga anghel ay nasa gilid ng trono na ito na magbubuhat sa kanyang trono. Wa yahmilu arsha rabbika yawma idin thamaniya, at ang magdadala dito ay 8 linya ng mga anghel. Sabi sa ibang tafsir, 8 anghel, pero ang totoo ay 8 linya ng mga anghel at walang nakakaalam sa dami nila, kundi ang Allah lang. At sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wa adina li, at pinahintulutan ako, sabi niya, an attasifa o an asifa malaku hamalatil arsh. Ayon sa maana ng hadith, pinahintulutan ako ng Allah na i-describe ang katangian ng anghel na magdadala sa trono ng Allah sa araw ng paghukom. Ano yun? Sabi niya, yung pagitan ng kanyang tenga at sa kanyang balikat, ang layo sa pinakamabilis na pagtakbo, ayon sa ibang riwaya, kahit hindi pa rin ito ng ibon, ay 700 years. 700 years ang layo ng isang anghel lang ang pagitan ng kanyang tenga at ng kanyang balikat. Pero hindi alam ang dami ng mga anghel na yan na magdadala sa trono ng Allah sa araw ng paghukom. So, sinong matitira? Si Israfil, si Jibril, si Mikail, si Malakul Maut, at ang magdadala sa trono ng Allah. Sila lang ang matitirang buhay sa araw na yan. At magre-report na si Malakul Maut sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa a'lam, at alam niya ang sagot. Sabi niya, Malakul Maut, sinong natira? Sabi na si Jibril, si Mikail, si Israfil, ako, at hamalatul arsh, at yung magdadala ng trono mo. Wa anta al-baqi al-hayyu la yamut. At ikaw, sabi niya, Ya Allah, na mananatili at walang kamatayan. Sabi niya, puntahan mo na yung mga natira at kunin mo na ang kaluluwa nila. Siyempre, wala nang tao sa time na yan. Anghel na lang. Sira na ang mundo. Pupuntahan na si Jibril at kukunin ang kaluluwa. Si Israfil, lahat kukunin niya. Magre-report siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, sasabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Malakul Maut, manil baqi? Sino pa bang natira? Sabi niya, ako na lang ya Allah at ikaw na walang kamatayan. Sabi niya, Malakul Maut, kunin mo na ang kaluluwa mo. Dahil isa ka sa nilalang ko na dadaan din sa kamatayan. So si Malakul Maut ang kukuha sa kanyang kaluluwa. At tinanong si Abu Hurairah radhiyallahu anhu, gaano katagal ang pagitan ng dalawang pag-ihip ng tambuli? Yung unang pag-ihip, nagunaw ang mundo. Sa pangalawa, sabi ni Abu Hurairah, 40. 4 na po. Tinanong siya, Shahran, fa'abayto. Hindi sure. Sanatan, fa'abayto. Hindi sure kung gaano katagal yung 40 na yan. Napagitan sa pangalawang pag-ihip sa tambuli. At ang pangalawang pag-ihip na yan, yan na yung magsisilabasan na tayo sa ating mga libingan, kung saan ka nailibing, doon ka lalabas. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-qari'atu mal-qari'a, wa ma adraka mal-qari'a. Sa araw na yan, ay kakabog ang mga puso natin sa takot. Wa ma adraka mal-qari'a. Ano ang alam mo, Muhammad, sa araw na yaon, kung saan kakabog sa sobrang takot sa araw na yaon? Wa ma adraka mal-qari'a, yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth. Magsisilabasan ng mga tao sa kanilang libingan na para silang mga gamo-gamo na mag-uunahan. Hindi nila alam saan pupunta. Yawma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Tatakbo ang mga tao, pati magulang mo, tatay mo, anak mo, tatakbuhan mo.
Bakit? Kanya-kanya na, hindi nila alam kung saan pupunta. Magsisilabasan sila. Sa kanilang libingan, kaannahum jaradum muntashir, para silang mga tipaklong na sobrang dami at magpapatong-patong at mag-uunahan. Hindi nila alam saan pupunta, maliban sa may mga takot sa Allah dahil alam nila kung saan sila pupunta. Sa araw na yan, hindi na ang mundo ang ating gagalawan. Yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawat. Papalitan ng Allah ang lupain at ang kalangitan na hindi yung tinitirhan natin ngayon. Sabi sa hadis ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Yawma yuhsharun nasu yawmal qiyamati fi ardin bayadun afra kakarsatin naqi laysa fiha ma'lamu ahadin." Sa araw na yaon ay papalitan ng Allah ang mundo. Ang lupain na ito ay papalitan ng Allah ng napakaputing lupa. Puti, sobrang puti na para bang arena na walang halo. Laysa fiha ma'lamu ahadin, at walang palatandaan, hindi mo alam saan ang silangan, saan ang kanluran, kasi walang anumang nakalagay na bundok, na puno, wala lahat. Tinanong ang propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ano ang itsura ng lupa sa time na yan?" Sabi niya, "Ka'annahu mudabatun minal fidda." Para sabi niyang tinunaw na silver ang kulay ng lupa sa araw na iyon. Ang unang lalabas sa libingan ay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, "Wa ana awwalu man yushaqqu bihil ard." Ako, sabi niya, ang unang lalabas sa aking libingan, at ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang unang sigaw niya, "Ummati, ummati." Sabi niya, ang umma ko, ang umma ko. Alam ng propeta sa araw na iyon ay hahanapin natin siya. Kaya magsisilabasan tayo, saan patungo? Sa Sham. Ayon sa hadith. Diyan banda sa Palestine. Malilikom lahat ng tao. Paano tayo lalabas sa ating libingan? Alam niyo ba sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pagka tayo ay namatay, magugunaw lahat, matutunaw lahat ang anumang parte ng ating katawan illa azmud danab, maliban sa buto na nasa likuran ng puwit mo, yung buntot. Yan lang ang hindi matutunaw. Kaya magpapaulan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng tubig at tutubo tayo na para bang halaman. At yun ang tatayo. Ibabalik ng Allah ang buhay natin. Ibabalik ng Allah ang buhay natin, din magsisilabasan tayo, at alam nyo ba ang araw na yan, ang araw na sobrang taas at hindi natin alam kung gaano kataas, ay bababa ng 1 milya o katumbas ay 1.6 kilometers. Napakababa. At ang pinakamataas na pawis sa araw na yan ay 70 meter ang pawis. May pawis niya ay sa tuhod, sa liig, mas mataas sa kanyang pawis, sa sobrang init sa araw na yan. At maglalakad tayo na hufatan, uratan, gurlan. Maglalakad tayo na walang damit, walang saplot, walang tsinelas, at hindi ka tuli. Babalik ka kung paano ka pinanganak. Maglalakad tayo sa time na yun na wala lahat. Sobra pang init ng araw. Kaya sabi ni Aisha radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, paano na yung mga babae, ya Rasulullah, wala nang saplot? Titingnan ng mga lalaki." Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisha, fa innal amra yawma idin ashaddu an yandura ba'duhum ila ba'd." Ya Aisha, hindi na maisip ng bawat isang silipin pa niya yung katabi niya. Sa sobrang hirap ng kalagayan sa araw na iyon. At ang mga mananampalataya, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nahati sila sa tatlo sa paglalakbay, papunta sa kung saan tayo may ipon. Lahat, mula noon sa time ni Adan. Pati ang mga inkanto, may ipon lahat at maglalakad tayo lahat. Pati ang mga hayop, sasabay, mabubuhay sila lahat. Pati ang mga hayop. Jin, inkanto, mga hayop, langaw, ilipante, kabayo, lahat yung mga namatay na noon na kinatay natin, na kinain natin ng mga manok, mabubuhay lahat yun at maglalakad sila lahat. Kasabay natin yan. Yung mga kafir, yung mga hindi mananampalataya, hindi nila alam saan pupunta. Kaya, mayroon sila sa likuran nila ang mga anghel na magtataboy sa kanila na may kasamang apoy. Kaya hindi sila makaligon sa likuran kasi nandun yung apoy. Kaya wala sila magawa, kundi itataboy sila papunta doon kung saan tayo malilikom. Pero ang mga mananampalataya na hati sa tatlo, salasu tara'iq. May mga mananampalataya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Yawma nahshuru al-muttaqina ila ar-rahmani wafda." Ang mga mananampalataya sa araw na yan, ay pupunta sila sa Allah subhanahu wa ta'ala na may mga sasakyan. Kaya sabi sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Yawma tuhsharuna rakibina wa rijalan wa tujarruna ala wujuhikum." Rawahu Tirmidhi. Sa araw na yaon, tatlo ang
grupo sa paraan ng paglalakad natin. May nakasakay sa kamilyo, may nakasakay na 3, 4, 2, 5 sa isang kamilyo pero salitan. Sasakay yung isa, pagkatapos bababa, din sasakay na naman yung isa. Then may maglalakad. And then meron sa atin hihilain sa mukha. Hihilain. Sa araw na yun. So ganun ang itsura natin sa paglalakbay mga kapatid. At wala na, nakakatakot na sa araw na yun. Haharap tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So papunta na tayo doon. Pagdating doon mga kapatid sa panampalatayang Islam, magsisibabaan ng anghel mula sa taas. Sa unang palapag ng langit, maiikutan nila ang mundo. Mas malawak sila sa mundo. Kaya magtatanong tayo, susunod na ba ang Allah? Sabi ng mga anghel, maaaring susunod. Hindi nila alam. Darating ang susunod na palapag ng langit, mas marami sila kaysa nauna. Maiikutan nila ang anghel na nakapalibot sa mundo. Then pangatlong palapag ng langit, magsisibabaan yung mga anghel na nandoon. Then, maiikutan na naman nila yung nakapalibot hanggat sa 7 palapag ng langit. Magtatanong tayo palagi. Kaya nga sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya qaumi inni akhafu alaykum yawmat tanad." Natatakot ako sa inyo, mga tao ko, sa araw na mananawagan na tayo. Sino makakatulong sa amin? Asan nang may inom? Wala na. Bawat isa mananawagan na. Wala nang tutulong. Yawma tuwalluna mudbirina, malakum min Allahi min asim. Tatakbo sila pero wala sila matatagpuan. Lahat may harang na anghel. Babalik sila ulit sa kanyang pwesto. Walang matatakasan eh. Pagkatapos, bababa ang trono ng Allah. Bababa ang kanyang trono. Dala-dala ng ilang anghel, 8 linya na ang ang anghel na yan, ang pagitan ng kanyang tenga at balikat ay 700 years. Wal malaku ala arjaiha, bababa na yun sila. Dala-dala nilang trono ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa yahmilu arsha rabbika yawma idin 8, na ang trono na yan ay dadalhin ng 8 linya ng mga anghel. Bababa sila sa mundo, and then susunod ng Allah subhanahu wa ta'ala na bababa na naayon sa kanyang kadakilaan. Pero hindi natin makikita. Wa hal yanduruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay bababa, titingnan nila, pero siya ay nasa likuran ng ulap. At hindi siya kailanman makikita ng mga hindi mananampalataya. Pagkatapos mga kapatid, magsisiliparan ang ating mga libro, mga talaan ng ating ginawa. Lahat ng ginawa natin sa mundo, may listahan yan. Anong ginawa mo? Nanilip ka ba sa araw na yan? Yung lupa magsasalita lahat. Lahat, pati parte ng katawan mo, magsisiliparan. Kaya ang kukuha sa libro, 3 tao. 3 paraan ng pagkuha. Mayroong kukuha sa pamagitan ng kanan, may pamagitan ng kaliwa, may pamagitan sa likuran. Pero kapag nakuha mo ang libro mo, sa pamamagitan ng kanan, ibig sabihin paraiso. Pag nakuha mo ang libro mo sa pamamagitan ng kaliwa, ibig sabihin impyerno. Meron namang itataas ang kamay niya, ilalagay niya ang kanang kamay sa likuran. Para ang makakuha ng libro niya ay kaliwa, pero malalaglag ang libro niya sa likuran. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, fasawfa yad'u thubura. Kapag ka makuha ng kanyang kamay sa likuran niya, ilalagay niya yung kaliwa sa likuran, doon malalaglag ang libro. Sabi niya, wala na. Patay na. Kasi nakuha na ang libro sa pamagitan ng kanyang kaliwang kamay. Pero pag nakuha niya ang libro sa pamagitan ng kanyang kanang kamay, magyayabang siya. Fayaqulu ha umukra'u kitabiya. Sabi niya ngayon, basahin niyo ang libro ko, basahin niyo. Dahil alam niyang nakalagay doon, puro mabubuti. Pagka nakuha ang libro sa pamagitan ng kaliwa, fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya. Sabi niya, wala na. Kapahamakan na sa akin, sabi niya. Sana hindi ko na nakuha ang librong ito. Walam adri ma hisabiya, ma agni anni maliya, halaka anni sultaniya. Hindi nakabuti sa akin ang kayamanan ko, hindi nakatulong sa akin ang aking kapangyarihan. Wala makakatulong sa atin sa araw na iyon. Pagkatapos dito mga kapatid, yung mga hayop na may sungay, bakit kasama natin wa idha al-wuhush hushirat? Bakit yung mga hayop ay maglalakbay kasama natin? Kasi yung may sungay, sisingilin niya yung, maniningil sa kanya yung walang sungay na nakalaban niya. Sabi niya, ikaw na sungay, di ba may mga nag-aaway na tupa,
kalabaw na pinag-aaway, tapos natalo yung isa, pababawiin ng Allah yung natalo, at sabi niya, lalagyan ka ng sungay, bawian mo yung kasama mo. Then pagkatapos mangyari yun, magiging lupa na sila. Kaya sabi ng kafir, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Sana sabi niya, maging lupa rin ako. Kasi yung mga hayop, tapos na ng kanilang mga kwenta, wala na. Kami sabi niya, wala. Wala mangyayari sa amin. Kaya ang mga kafir, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ وَقَدِمْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Yung kanilang mga ginagawa, yung mga non-Muslim, yung mga ginawa nilang mabuti, para bang sobrang init na araw na para bang nakikita nyo yung parang tubig. Pagpupuntahan nila, wala sila makukuha. Kaya diretso sila sa impyerno. Kaya sa araw na yun, mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kakausapin niya tayo, laysa bainaka wa bainallahi hijab, wa mutarjiman. Laysa bainaka wa bainallahi tarjaman. Wala kang pagitan sa Allah na translator. Wala na. Diretso kang kakausapin ng Allah. At ang pagtatanong sa iyo, ang hisab yawmal qiyamati, adabun. Ang pagtatanong sa iyo sa araw ng paghukom ay parusa yan. Muttafaqun alayh. Pagkatapos makwenta lahat ng ating mga gawain sa araw na yaon, na napakababang araw sa time na yan, kasi mahigit isang milya ang taas ng araw sa time na yan. So dito mga kapatid, pupuntahan na natin kasi yung iba, impyerno na, di ba? Hihingi na tayo ng syafa'a, mamamagitan. Unang-unang pupuntahan natin, si Adan. O Adam alayhis salam, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, sabi ni Adan. Tunay na, sinuway ko ang Allah, kinain ko ang bunga ng puno, kaya pumunta kayo kay Nuh. Nafsi. Kumbaga, kanya-kanya tayo. Pupunta tayo kay Nuh alayhis salam. Pagpunta natin kay Nuh alayhis salam, ya Nuh, ikaw ang unang ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala na sugo ng Allah. Tulungan mo kami, ya Nuh, mamagitan ka sa amin. Sabi niya, hindi ko kayo matutulungan, pumunta kayo kay Ibrahim kasi best friend nyo ng Allah. Pupunta tayo kay Ibrahim alayhis salam, ya Ibrahim, tulungan mo po kami. Sobrang init eh. Biruin mo, wala kang saplot, sobrang init. Tulungan mo kami, ya Ibrahim. Sasabihin ni Ibrahim alayhis salam, pasensya na hindi ko kayo matutulungan kasi nagsinungaling ako sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung sinungaling, pagsisinungaling na yun, pinahintulutan yun, pero ganun talaga, hindi sila makakatulong sa atin. Pumunta kayo kay Musa alayhis salam, dahil yan ang kinausap ng Allah ng direkta, walang anghel. Pupunta tayo kay Musa alayhis salam, tatanggirin si Musa alayhis salam. Sabi na punta kayo kay Isa alayhis salam, dahil siya ay ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kaluluwa na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, itatanggi rin ni Isa, pati si Jesus, tatanggi na makatulong sa atin. Kaya ang huling pupuntahan natin ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tulungan mo po kami, mamagitan po kayo sa amin, hindi na po namin alam ang gagawin namin. Kaya ang propeta sallallahu alaihi wasallam, anna laha, ako sabi niyang makakatulong sa inyo. Kaya pupunta siya sa trono ng Allah at magpapatira pa, yakhiru sajidan, at sasabihin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul ya Muhammad yusma, wasal tu'ta, washfa tushaffa. Ya Muhammad, magsalita ka at pakikinggan. Magpapatira pa muna si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Muhammad, magsalita ka at pakikinggan. Hingin mo ang gusto mo at ibibigay. Mamagitan ka at makukuha mo ang pamamagitan mo. Pupurihin niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, irfa' ra'saka ya Muhammad. Itaas mo na ya Muhammad, kunin mo na ang gusto mo sa umma mo, mithqala dharratin man kana fi qalbihi mithqala sha'iratin min iman. Kunin mo na sa kanila ang kasing laki ng butil ng mais o ng palay. Kunin mo sa kanila at dalhin mo sila sa iyo para makapasok na sa paraiso. Pero marami pa ring matira. Magpapatira pa ulit ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, mayroon pang natira. Pupurihin niya ang Allah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, irfa' ra'saka sal tu'ta washfa tushaffa. Itaas mong ulo mo, ya Muhammad, kunin mo na ang mithqala habbatin min khardalin min imanihi, yung pinakamaliit, pinakakatiting ang kanyang pananampalataya, kunin mo na rin sa kanila hanggat sa makukuha ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hanggat sa titingnan ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung may mga palatandaan ng wudu. Katulad ng kamilyo ng kabayo na may puti dito, makikilala ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga umma. So doon na, ganun ang pagkuha ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pero ang kanyang tito, espesyal ang kanyang pamamagitan sa kanya kasi ang tito niya namatay na hindi Muslim. At yun na nag-alaga sa kanya nung time na siya ay bata pa. Pero hindi niya kayang papasukin sa paraiso. Ano lang ang kaya niya sa kanya? Yung syafa'atun khasa, yung mabawasan ang parusa niya sa impyerno. Anong bawas? Napakagaan. Yung araw ay mababa lang sa ulo niya,
tapos aapak siya ang kanyang sinilas ay bakal at aapak sa naglalagablab na bato. Yun ang pinakamababang parusa. Sa kanyang tito lang yun. Oo. So, pagkatapos nun, diretso na ang mga kufar, ang mga non-Muslim sa impyerno. Pero bago yun, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yawma natwis sama, katayis sijili lil kutub. Tutupiin namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kalangitan na para bang pagtupi sa mga libro. Tutupiin. Yung araw na, di ba, binago na ng Allah yung araw? Yung lupain at yung kalangitan ay binago na ng Allah, din tutupiin niya ng Allah ulit. Tutupiin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, Ya Rasulullah, saan ang mga tao kapag tinupi ng Allah at ginanito ng Allah yung lupain, saan ang mga tao sa araw na iyon? Ayon sa riwaya, wahum fi al-dhulma, sila ay nasa kadiliman. So fi riwayatin ukhra, wahum fi sirat, sila ay nasa tulay. Ipapaliwanag natin yung dalawa. Yung dhulma, siyempre wala ng mundo. Nandun tayo sa kadiliman, at yung mga hipokrito at ang mga kafir, hindi nila nakikita ang kanilang pupuntahan. Hindi nila nakikita. Wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda. At itataboy namin ang mga kafir, ang mga makasalanan, hindi nila nakikita saan sila pupunta. Yung pala papunta sila sa impyerno, doon sila malalaglag. At ang lalim ng impyerno ay 70 years bago malaglag ang bato sa pinakailalim. Sa pinakalalim ng impyerno. 70 years bago malaglag ang bato. Kaya narinig ng mga sahabay, ano yung nalaglag? Sabi niya, 70 taon, bago na, 70 taon na hinulog ang bato na yun, ngayon nang nahulog. 70 years, ang lalim. So mahuhulog na yung mga kufar sa impyerno, yung mga mananampalataya. Saan sila mapupunta? Sa as-sirat al-mustaqim. Sirat. Ano yung tulay na ito? Sabi sa hadith, adakku min sya'ratin wa ahaddu min as-sayf. Alam niyo ba yung tulay na dadaanan ng mga mananampalataya? Wa in minkum illa wariduha, wala sa atin na hindi dadaan dito pati anghel, ay pati mga propeta at mga sugo, dadaan sila sa tulay na ito. Anong itsura ng tulay? Mas maliit sa buhok, mas manipis sa buhok, at mas matalas pa sa espada. At nasa ilalim nito ay kalalimun wa khatatif. At nasa ilalim ng tulay na yan ay may mga tusok na sobrang lalaki. Biruin mo, matalas na ngayong tutulayan mo. Tapos may naghihintay pa sa yung tusok at may mga apoy pa sa ilalim. Kaya iba't iba ang pagdaan ng mga tao sa araw na yaon at ang mga sugo, ang unang tutulay, mauuna ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Mayroon sa kanilang dadaan na kasing bilis ng kidlat. Mayroon sa kanilang dadaan na kasing bilis ng reh. Kasing bilis ng hangin. Mayroon sa kanilang dadaan kasing bilis ng takbo ng kabayo. At mayroong dadaan na gagapang, sobrang daan, sobrang bagal. Sabi niya, Ya Allah, bakit ang bagal ko, Ya Allah? Sabi niya, hindi kita pinabagal. Fa innama abta'aka amaluka. Ang nagpabagal sa iyo ang ginawa mo sa mundo. Dahil sa gawain mo sa mundo, konti lang yung mga sala mo, konti yung mga mabubuting gawa mo, mabagal din ang paggagapang mo dyan. So ganun ang pagtulay natin sa tulay na yan sa araw ng paghukom. Walang tutulay dyan, mananampalataya lang. Kasi mga kafir, yung mga non-Muslim, yung mga sumamba maliban sa Allah, hindi dadaan dyan. Bakit impyerno na? Bakit pa sila tutulay? Hulog na sila automatic kanina pa sa madilim, nahulog na sila diretso doon. Yung mga mananampalatayang tutulay doon, dadaan sila dyan. Napakatalas, napakanipis. Imagine mo na lang, mas manipis pa sa buhok ang dadaanan mo. Mas matalas pa sa espada. Ayon sa ibang riwaya, mas matalas pa sa blade. So pagka nakadaan na doon, kaya mga propeta ang kanilang dua, Allahumma sallim, Ya Allah. Ya Allah, naway ilayo mo po kami, kumbaga iligtas mo po kami sa, palagpasin mo po kami sa tulay na yan, nang hindi kami masaktan, hindi kami dadaan sa parusa. Ngayon, pagka makakadaan na yung mga tao, sa makatawid na sila dyan, ito na yung pagitan ng paraiso at impyerno. So dito na magsisimula ang kisas. Yung karapatan ng bawat isang mga Muslim, dito na sisingilin. Kaya sa propeta sallallahu alaihi wasallam, hilingin nyo na, magbayad na kayo bago pa
darating ang time na hindi natatanggapin ng dirham wala dinar. Ang sino man na may karapatan ng kanyang kapwa, ibigay na niya bago pa darating ang time na hindi natatanggapin ng real, hindi natatanggapin ng piso. Bakit? Ang kukunin na yung gantimpala mo. Yung mga mabuting ginawa mo. Yan ang pambayad mo. Wala na yung real, wala na pakinabang yan. Pagka naubos na yung mabubuting gawa mo, yung kasalanan nila ang idadagdag sa'yo. Mga utang lahat. Yung kasalanan nila, pag wala ka ng pambayad kasi ubos na yung sala mo, ubos na yung fasting mo, ubos na yung pinag-aralan mo sa school, ngayon nabayaran mo na, mayroon ka pang hindi nababayaran, mayroon ka pang sinuntok, mayroon ka pang sinampal, mayroon ka pang sinaksak, mayroon ka pang inagawan, lahat yung maniningil yun. So anong pambayad mo ngayon? Ubos na eh. Ang pambayad na lang ngayon, sila naman ang magbibigay ng kasalanan nila para mabawasan at ibibigay sa'yo. Then doon na, instead na makapasok ka sa paraiso, matatapon ka sa impyerno. So bago pa dumating ang araw na iyon, mga kapatid sa panampalatayang Islam, kaya sabi ni Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kwentahin na natin ang sarili natin bago dumating ang araw na iyon. Nakwenta na, kumbaga bago ang dumating na araw na kukwentahin ng ating ginawa. Kaya napakahirap ng gawain o napakahirap ng sitwasyon sa araw na iyan. Kaya nga sabi ng mga kafir, wa yaqulul kafiruna hada yawmun 'asir. Sasabihin ng mga kufar, ito yung napakahirap na kalagayan. Sobrang hirap ng kalagayan, napakababa ng araw. Tapos diretso sa impyerno ng mga kufar. Tapos maliban pa doon, dadaan ka pa sa tulay na napakatalas. Talas ng tulay na yon. Tapos paglagpas mo doon, mayroon pang maniningil. Akala mo makakapasok ka na sa paraiso, may mga maniningil pa sa'yo. So inshallah mga kapatid sa panampalatayang Islam, naway nakapulot tayo ng aral sa tinalakay natin ngayon. Actually mahaba ito kasi maiksi lang po yung oras ko. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pwedeng mamaya. Jazakallah khair, Sheikh Abdul Rashid. Ngayon, alam natin ay bitin yun. Hindi pa tapos actually. Hindi pa naranasan yung buhay talaga. At kung maaari, kung meron tayong pagkakataon mamaya, ay maaaring pagpatuloy ng ating Sheikh. Kung kayo ay willing pang makinig. Ngayon kung ayaw na ninyo, wala tayong magagawa. Dahil kayo rin naman ang masusunod. Dahil kapag walang tagapakinig, walang tagapagsalita. So hanggang dito na lamang, naway nadagdagan ang ating kaalaman tungkol sa ating pananampalataya. Subhanallah, alhamdulillah, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.